Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 31, 2025. Ayan, so ano ba nangyari dito sa market natin? Lalim naman ng closing natin. So sabi nga nila, itong drop na 4%, no? Laki, negative 4.01%. So parang nung panahon ng pandemic, so nung time naman na to, justifiable naman siguro nung time na yon kasi wala tayong businesses, di ba? Clean nose siya. So ang nangyari naman dito, so binuhusan tayo sa closing, sa pre-close ng market. So most likely, parang local yung nabuhos sa kanya eh. Kasi tapos parang syndicated, no? Lahat ba naman ng blue chips natin na naglaglagan ng sobrang taas. So lalo na sina AGI at saka si San Miguel Corporation, talo pa si sina Apollo kung mag-drop, no? So nag-drop sila ng more than 20%. So tingin ko local yung ng buhos sa kanya plus konting foreigners kasi yung mga net foreign sell nila hindi naman ganun kagrabe, konti din lang. So baka merong lumabas ng mga malalaking hedge funds dito sa mga stocks natin. So naghanap din tayo ng reason kanina doon sa Instagram. So meron tayong isang parang siguro related doon kasi kung titingnan mo yung galaw ng US market kagabi okay naman siya. Tapos ngayon yung futures ng US market okay naman. So nagkataon nung mga tanghali. So, mainit yung usapang tariff. So, Donald Trump versus Colombia yata yun. Colombia o Brazil at saka Canada. So, mag-impose siya ng tariff sa 20% o 12%. Yung nabasa ko sa kanya kanina. Tapos, meron ding isang tweet na nakalabas doon. Next na si China. Maglalagay din siya ng tariffs. Pero wala pa namang announcement. So, yun yung unang pumasok sa isip ko. Bakit biglang binuksan tayo? So, by the way, nag-close tayo 5,862. Very, very far sa closing natin na 6,100 kapon. Pero meron tayong net foreign buy na 594 million. Kaya nga suspecha ko, mga local fund managers. So hindi naman kaya ng retailers na gaya natin yan, pababain. Akala ko nga fat finger din eh. Pero bakit si China Bank umakyat? Saka si A-REITs, di ba? So yung isa na tingin ko is parang local sa market yung issue eh. Yung across the board na 200 pesos na increase sa pasahod. So hindi naman ako against sa pero sa business kasi malaki yung impact nun, di ba? Yung biglang taas ng minimum salary. Eh kung yung company mo nga naka-rely sa manpower, malaki nga yung epekto sa mga syempre sa earnings sa mga stocks natin, di ba? Yung iba nga negative pa yung earnings during this time. So tingin ko mix na siya yung US-China tariff plus siguro mas mabigat to yung epekto ng 200 pesos na dagdag. So yun lang naman ang isip ko na economically yun yung makaapekto sa mga individual stocks. So parang sinabi nagsara na rin yung mga companies natin, no. So tingin natin baka naman may bounce to by imposible namang walang bounce to by next week, di ba? Maliban na lang kung susunod yung foreigners natin. Pero iba naman yung ginalaw nila. So nag-take advantage din yung iba ng net foreign buy kasi 20%, di ba? So hindi natin nakalain. Yung mga sabi natin, safe yan kasi blue chips. So walang safe talaga sa market natin, no. Okay. So anyway, no choice yung mga holders natin doon kundi mag-antay na mag-recover yung ating mga stocks. Nakakatakot naman yung market. Mabuti pa yung mga small caps natin, hindi masyadong pinakailaman ng mga hedge fund managers natin. Ayan. So, sabay-sabay naman sila. So, parang coordinated yung attack sa market. Tapos end of the day, di ba? Tapos Friday. Ayan. So, marami to rin yung negative sentiment sa market natin. Okay? So, pero marami tayong pagdaanan na ganyan. So, kaya natin yan. Tignan na lang natin kung anong mangyari sa kanya. Siyempre, negative yung mga alaga natin during this time. Okay? So, hopefully, ma-establish yung market at maayos yung mga pasahod na yun, no? Laki kasi one time, di ba? Okay, so pag-usapan nila natin ano nangyari dito sa mga stocks, no choice. Wala ka namang magagawa diyan. Hindi tayo nakalabas sa market, di ba? So, positive thinking na lang kung ano yung mga next na pwede mangyari sa market natin. Okay, so yun nga, inaasahan natin may drop pa si PSE kasi nga yung galaw natin kahapon. Wala pa rin masyadong net foreign. Mayroon 100, ilan ba yan? 199 o nung isang araw yun. Meron negative din pala kahapon, negative 399 million. So hindi pa tayo kumpiyansa kahapon. Kaya lang hindi rin naman natin in-expect na mag-drop tayo ng 4%. Kasi noong umaga nga nag-open yung market. Berde pa yung markets natin, di ba? Tapos biglang
after na nagkabuusan na. Okay? So, digest muna natin ang nangyari yan. Mahirap namang mag-panic selling, di ba, sa market natin. Ayan. So, ito po yung ating mga trending stocks for today. Ayan. Ito naman yung mga panalo. CBC, nag-up siya ng, ayun, hindi ba to fat finger? 38.91% and meron siyang, hindi, malakas yung ano niya, net foreign buy. 658.29 million. Dito yata galing yung 500 million na net foreign buy. Tapos si A-REITs, ayan, winelcome yata yung mga bagong natin blue chips, ayan, 7.69. Positive siya and laki 989.17 million. Net foreign buy. So, ibig sabihin, so ito lang yung nagdala sa market natin. Okay, hindi lang siguro masyadong visible sa akin. Baka merong stock dito na more than 1 billion, no? Kasi 989 million net foreign buy. Tapos ito si China Bank is 600 1.5 billion yan. Tapos ang natira lang dito is 500. So merong 1 billion na lumabas. Meron din, no? Sa foreigners natin. Okay. So coordinated sila. Next, si dito, drop 7.51%. Hindi naman blue chip si dito, nadamay. 1.11 million at foreign buy. Tapos si AGI, ito nga. Hindi ko rin nakalain na magda-drop yung stocks na yun ng dalawa sila, San Miguel, di ba? Magda-drop siya ng 20%. So, hindi ko iniisip in one day. So, pwede kayo mag-bounce to. Tingin ko pwede mag-bounce sa mga to. Negative 20%. Kasi late lang, ang late lang 56.39 million at foreign sell. So locals yung nagpa-drop dito kay AGI. Tapos si Nickel, market no. Nag-recover na 7.8%. And then meron siya 6 million at foreign buy, ACN, so nag-drop na rin 8.8%, minus 26.4 million net foreign sell. Ayan, local talaga yung bumigay sa market natin. Okay? So, long term. Puro long term muna yung mga alaga natin. Ayan, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, for education purposes lang po ito. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. So, ayan. Kasama yan yung mga risk na nararanasan natin ngayon. And then, follow mo lang ako dito, subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews po natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So, kung mahirap during this time, join ka na lang muna tapos tingnan natin kung anong pwede natin gawin during this time. Okay? Yung mga nakasubscribe, check mo na po yung ating trending stocks video, mga sample review sa company, sample trades. Ito mga trades na to, yung mga nakuha ko dati na magaganda during nung pandemic. So may pera talaga kapag nag-drop siya ng ganyan na malakas and then nag-rebound yung stocks natin. Kailang may BP, no? May buying power tayo during this time. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus PSC, stock market studies. And then, follow mo na ako sa Palabi Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games. Balik na lang kaya tayo sa crypto natin. Tapos sa Facebook account, follow mo na ako dito. Ayan, nag-post tayo dito ng sentiment natin kanina. So maraming tatanong pa rin sa Catalyst. Yun nga, yung pinag-usapan natin. Facebook page, check mo lang po. Tapos sa Baligipik, yung mga articles sa local, sa market natin, ayan yung iba. So later on, pupunta tayo sa mga news saka entertainment. Ayan. Para meron namang ibang patahe yung website natin. Okay? So tingnan natin yung summary. Sabihin ko sana maganda pero hindi. Kasi ang laki ng kandila, 594 million at foreign buy. So tinamaan lahat ng stocks, pinakamalakas sa mining. Gawa ni Nickel ba to? Negative 7, sorry, kala ko positive yun. Negative 17 pala. Negative 17% si Nickel. Ayan, akala ko positive yung sign na yun. Negative 17%. Ayan, si Nickel nag-drop dyan. Yari si Nickel natin. Property minus 3, industrial minus 5. Pero buhay si finance natin. Gawa yan ni China Bank Corporation. So sila pa rin yung pinakamalakas sa index. Sana yung summary. So yung mga binenta at saka binili. Okay, dito muna. Summary, ayan. So nakaligtas si PLDT, nag-up pa ng 1%. Metrobank 0.65. So ayan na. AGI minus 20.
Sakto naman, minus 20. SMC, mapapakat ka talaga nito. Minus 20, nickel minus 17, Bloomberry minus 13, Emperador minus 11, CNPF minus 10, Pure Gold minus 10, dami. Ali minus 8.98, ASM minus 8.8, GGS minus 6, Converge minus 6, Jollibee minus 6, takbuhan na, no? URC minus 5, Aboitiz minus 5, and so on. So malakas yung drop ng ating mga stocks. Kawawa naman si Philippine investors natin, kagaya natin. Ayan, sa Citicorp Renewable Subsidiary Executes, meron siyang block sale dito. Ayan, tignan nyo na lang kung umakit yung, hindi yata gumalaw to. CREC, Megawide Secured Contract for Cavite Bus Rapid Transit. Trump, we're in the process of doing China tariff. So, hindi ko lang kung ito yung isa sa major catalyst, pero yun nga, babasa-basa ako ng mga pinag-uusapan sa Investa, parang yung minimum wage hike. Yun yung ayaw ng Siyempre, business yun eh. OpenAI in talks for investment round valuing up to 340 billion. Ewan ko lang kung ano implication ni DeepSeek. Ayan, to raise up to 40 billion in new round. Ayan. So, baka mag-discount yan. Ito yung sentiment natin kanina. Microsoft, down siya 6% kahapon niya, no? Ali plans to open new malls. So, sabi ko, mag-open na bagong mall, tapos biglang bumagsak. Cebu Pacific, so halos nandun na siya, 30 pesos yung target. Yung price niya is 27. ICT, hindi ko napansin to kung nag-drop. PSE, nako, more fun at 6,000. Sabi niya, baka noon pa to. Ayan. Tapos sa corporate news, Ayala Land announced plan to open new malls. CIC, 83% rise in unaudited earnings. ACN has entered short-term loan with Pagudpud Wind Power, BDO. First ASEAN Sustainability Bonds. Meralco confirms energy sales. Lotto. Naka-trading suspension. Ayan. So ito marahil titirahin ng mga traders natin to pag opening na si Lotto natin. Okay? So shares, sino? Si UPS. Bakit kaya? So related to sa mga transportation, no? Kagaya ni ICT. So drop siya ng 18%. Ewan ko kung related ba to sa earnings niya. Ali, share buyback. Wala nagawa yung share buyback natin. Okay pa siya kanina, oh. Deep buy pa nga, sabi ni DA Market eh. Pero wala, tingnan mo, bigla tayong binuhusan. Spring Festival, holiday sa China, parang ghost month. January 28 to February 4. Okay. Futures, rice. Ayun, oh. Okay pa tayo kanina umaga, oh. Wala pa, no? Normal pa lang yung trading natin. No? Sino kayo ng boss na yun? Pwede nyong i-search kung sino yung broker sa natin para makita natin. Baka mamaya 2-3 broker lang yung ng buo sa market natin. Lotto. So ito, pag-usapan to pag nag-opening ulit. Okay, struggling pa rin yung sector. Tapos GDP. Okay naman siya eh. Mababa nga lang, 5.2%. So na-miss yung estimate na 5.6. Ayan. So, pero hindi related dito sa sabi nila GDP, pero tingin ko hindi. Gold umakyat, and then, double GDP in the net income over 5 years. Ito, ahead of removals. Inumpisa ni nickel. Okay, tapos naglaglagan na lahat. Wala na. GGS nag-drop din yan. Okay. So, yun lang talaga yung alam ko na reason bakit nag-drop si Philippine Stock Exchange. Ayan, hindi ko nabuksan si Patreon channel natin. Okay. So, ayan na. Nagkabusan. Kailan? Net foreign buy, no? Laki siguro ng niya, traded volume niya. 21 billion. So, laki pala. Ang dami lumabas. Mga black sale siguro to. So, 21 billion, normal na traded value natin kung napapansin nyo, 4 to 6 billion lang per day. So, 4 times, 5 times na mas malaki. So, dami talaga lumabas pala na local dito sa market natin. Pwede rin naman kasi, local yan, local. Kasi yung net buy ng foreign mas malaki for the day. Okay, so oversold na. So, tama-tama, baka dahil bear market, binuhusan ng CPSA. Pag sinukat mo, bear market na tayo, more than 20%. Ayan, ayan.
Wala mo lang kasi makitang sabi nila eh. Parang economic ano kay BBM natin. So 22%. So officially nasa ano na tayo? So nilalagay ko pa 6,000 na kagabi. Pero wala na. So ang next na support 5,800, 5,700. O 5,700 na. Pinaka next na support. So hindi pa natin alam kung yan na yon. Pero tingin ko naman may bounce kahit pa. Maraming mag-aagawan siguro doon sa ano, mga nag-drop ng especially 20% kasi hindi naman nagsara yung company. Hindi naman nagsara. So nandiyan pa rin. Hindi kagaya sabi ko nga sa inyo, yung ganyang kalaki, 4% na candle, kung titignan mo siya, ang kaparehas niya lang is noong meron din dito pero nag-bounce sa mga pandemic ito. Itong malaki, andito yung ano natin, 5.8. So ito, malaking candle na to. Ano yan? Revisit the gap. Nag-visit sa gap si, ano, si Philippine Stock Exchange natin. Okay. So anyway, wait na lang ulit. So mahirap maging impulsive, pulling knife si ano eh. Di ba sabi natin, hindi pa natin makita yung bottom niya. Ayun, binutas niya yung ano, yung bottom natin. Lalim, no? Bearside CPSE. Ayan, asa muna tayo sa ano, dividends. Yung mga dividend stocks natin, sino ba? SEC, BMC, LTG, sino pa? Yung mga mahilig magbigay ng mga dividends. Ayan. Okay, so very bad. Yung galaw ng market, punta tayo sa winners. Meron pa rin ba? Meron pa rin. May mga winners pa rin. A-REITs, yun nga si CBC pala, 38%. Oh, laki. Sabi nga nila, fat finger. Pero tingnan mo, laki oh. 658 million. Oh. Tapos si A-REITs nga, 7.69. Ang laki na. Ang lakas ng welcome ng mga ano natin bagong ano, Medic 6.9. Sige pa, yung may volume lang hanapin natin. Vitarich 5% lumalaban CIC. Ayan oh, maganda yung earnings ni ano, CIC Concepcion Industrial. 3% si buti mga sina Ani, di ba? Sina Green, ayan, nabuhay pa. Si East West. Yung mga banks natin malakas. So lumalaban siya. AP, lakas ng AP oh. Papa-breakout na naman siya. Si Plus, kulang. Pero okay, 1.32%. Okay? Okay, so si ano, Megawide 0.42. So losers, AGI, saktong 20%, no? Calculated ba yan? Minus 20%, San Miguel, minus 20, mga Subaru na yung mga blue chips. 17.8, ito malaking talo ni ano, nickel. 17.8, RCI minus 15. Ayan, sumabay din si RCI. Si Blue minus 13. Mahirap talaga mag-assume na bottom na siya, no? Emperador, laki din ng kandila niya, oh. Pero may dividends, 1%. 11.18, lalaki, no? CNPF, oh, minus 10. Nakatusok, minus 10% din si, ano, si Pure Gold. Ali, minus 8. Dito, minus 7. Dami. GGS, minus 6. Converge, minus 6. Robinson, minus 5. Minus 4. Walang confidence yung ano, yung mga hedge fund managers natin, SEC natin, oh, na broken na. 3.89. Sino pa? Tingnan natin yung ano, yung damage. Parang binagyo eh. Certec minus 3. Okay, walang catalyst si ano, Red Sea minus 1. Okay, walang catalyst si ano, Philippine markets natin. Okay. Yan, nakakatamad naman reviewin. Mga stocks natin, puro pula. Pero hopefully, bounce by ano, by next week. Okay, so tingin tayo ng konti dito sa global. Samantalang si global, pakyat siya. So S&P futures, positive 0.4. Okay, si Dow futures, tingnan natin si Nvidia. Umakyat siya. Tinignan natin kagabi. Dow futures 0.3, Nasdaq 0.73%. So mukhang maganda mamaya sa US, Europe. Sorry. Andito tayo sa Bitcoin pala. So maganda sa US and then maganda sa Europe. Ayan, maganda rin sa ano. Korea lang yung ano, namula. So ibig sabihin, hindi China. Tama 'yon, yung tingin ko O may mga rally pa na ano, pinopost kanina. So local yung ano, local po yung ano issue ng
markets natin. Okay? So, balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung mga winners. Buti pa itong mga to. Congrats doon sa mga sumakay dito sa mga blue chips natin. Nakala ko magkano na to. Kasi next week, di ba? February 1, 2, and then Monday. So normally, pag include na mga to sa index natin, nagda-drop. So maraming nag-expect na magda-drop siya pero kabaliktaran kasi nga may nangyari sa sa mga stocks natin. So nag-up siya 38. Congrats po. So panalo ng blue chips na to. 38.91% and laki ng volume, 658.29. So tingnan natin, meron kayong bibili by Monday. Ang tanong dyan, kasi, ayan, so makita nyo yung last 5 minutes ng trading lang yung nangyari sa market. So mag-stabilize pa to by next week. Hindi ko ma-assume na yan yung pinaka-peak natin during this. Maswerte na kung makalabas ka ng na meron kang gain na 20%, di ba? So paunahan syempre pagdating ng Monday. So pero with regards sa chart, meron ba tayong, parang may resistance tayo. All-time high, no? Wala siyang resistance. So all-time high si China Bank natin. So hindi ko hindi ko hindi ko masabi kung to, diyan na ba tayo magse-settle by next week kasi last 5 minutes syempre, 'di ba? So bibili ka ba? Unless may haharang sa kanya. Pero end of the day, tinitik So most likely, mag-stabilize muna by next week. So ang pinaka-potential na support, di ba, hanggang dito. Okay, kung ayaw niya, siguro mas maganda extended. Kasi may pagka to may pagka nagja-jump yung niya, yung mga support saka resistance. Okay, so sinasabi niya, pinakamalapit na support, hindi ko ma-assume dito sa 89. So dito ko na lang ilalagay. 76.12. Ayan. Maswerte na kung mag-close tayo above ng 76.12%. Anyways, panalo pa rin. Regardless. Kung nabenta mo kanina, di mas maganda, di ba? Pero I doubt kung merong bibili at 38%, di ba? Na saglit lang umakyat. So, anyway, congrats po kung nakalabas ka kay China Bank. So, yung catalyst natin sa kanya, by next week, February 3, blue chips na po siya. Okay? Kasama syempre si REITs. Ito, medyo pa, sustainable pa siguro si REITs. Tingnan natin sa baka pinitik din, no? Pinagplanuhan to, no? Pinagplanuhan to. So, 7.69% and 989 million net foreign buy. Meron to, may coordination to mga to. No, marami silang BP, so kayang-kaya nila yan. Okay, so based dito, sakto sa resistance, medyo bullish pa siya. Pero normally kasi nagda-drop yung stocks pag na-include na sa blue chips. Ayan, ganyan na lang muna. Tingin natin sa kanya. Pero in the future, maganda yung niya kasi bukod sa REITs, meron siyang regular na dividends, di ba? 1.5%. Regular dividends every quarter, total more than 6% per year. Meron pa siyang price appreciation. So, tingnan na lang natin yung next na resistance na break na rin niya, no? So, nandito sa 44 pesos. Ayan. Siguro pwede nating i-assume na pwede siyang umabot dyan in the short term. So, 7.69% and meron siyang 989 million net foreign buy. Okay? So, bullish. Next, ang bilis na review natin. Kasi nakakatakot yung mga stocks natin. Dito, okay. Kasama na rin to sa sentiment na market. Pero yun nga, usapan natin kahapon, may tendency na mag-retest sa support, which is nag-break pa. So ngayon, ang anticipate sa kanya, yung pinag-usapan natin kahapon, yung mga gaps na nakikita natin sa kanya. So ang pinaka-next na gap is 1.5. Ayan. So ako nag-expect na ako dyan. Sa area natin na yan, i-close natin yung gap. Lalo na ganyan yung sentiment na market natin. So negative 7.51%. So nabisit na tong first gap na to. Negative 7.5%, 1 million net. 1.11 million net foreign buy C. Dito natin. Next, AGI. So hindi ko rin sure bakit si AGI ang hindi tinantanan. Tingnan natin sa 5 minutes. Baka naman mag-stabilize to by next week. Ayan o, doon din o, ayan. Magaling yung mga yung mga RISA index natin. No? Okay, so negative 20%, 56 million net foreign sell. From the last 3 days, na rin pala siya,
nagti-teardrop na rin siya, no? Nagti-teardrop na rin si AGI natin. So, malayo na yan. Half body muna tayo. 6.7, yung pinaka-support, resistance pala. Pinaka-support, may bounce siguro to. May bounce. Most likely may bounce na by next week. Kaya lang, syempre, hindi naman babounce kagad dito sa bandang taas natin. So, ilalagay ko na lang 6.7 and sige. Hopefully, magdilang anghel tayo hanggang dito. 6 pesos. Tingnan natin. Baka exaggerated naman tong level na to. So, tingnan mo, RSI 8, di ba? Saan ka pa? Blue chip. Ayan. So, negative 20% si AGI. Hopefully, mag-stabilize sa 6 pesos. Mag-jump by next week. Ayan. Bibilis na review natin. No? Kasi wala 5-minute chart tayo next, nickel. Ito, medyo matagal na nagda-drop si nickel. Pero unexpected din tong drop natin na to. 30% kaagad. Ngayon, ang labanan, cut kung cut, no? Ayan, so 5-minute din siya. Oh. So, ilalagay ko na lang dito, resistance. Baka i-retest natin by next week. 2.38. Yan. So, hindi ko malagay yung bottom, ha? Hindi ko muna malagay yung bottom kasi medyo malalim yung yung pinapakita niya. Pero technical bounce, pwede na. Panalo yung mga umano ngayon. Kung wala na negative sentiment by next week, panalo. Yung mga nagbilihan kanina, 16 RSI. Mas matindi si AJ, no? 8 RSI. So, negative 17.8%, 6.85 million net foreign buy. And then, lastly, so ASN, SMPH, Ali, yung paborito natin na stocks. So, ganun din. Nag-drop din siya, 26 million. Ito, pwede pa siguro, hindi. Halos mabutas na rin ito Bababa ko ng konti. 2.93 pinaka-support. So 8.8, 26 million net foreign sell. Meron ba to sa sa trend? Malayo yung trend chart natin sa kanya. So yan na lang muna. 2.9 and oversold na rin. Ayan, so halos oversold na lahat ng stocks natin. Ayan, pwede na siguro mag-bounce. Diba? Kaso bear market na. Naabutan tayo ng bear market. Kaya lagi natin sinasabi, kapag nag-bear market, kapag nag-more than 20% yung drop ng market, ang tagal bago makarecover yung mga stocks natin. Kaya cross fingers muna, hopefully ma-solve yung ayaw ni PSE sa Pilipinas, which is tingin ko yung mataas na sahod. Laki Nagugulat nga ako pag kasi once a year lang naman ako umuwi sa Pinas. So nagugulat na lang ako sa pamasahe sa jeep. Pataas siya ng pataas. So ang bilis ng inflation sa Pilipinas. Kung yung pera natin hindi natin nailagay sa at least 6% na pwedeng kumita ng dividends during that time. So laki na binagsak ng value ng pera natin from the last 10 years kasi more than 10 years na rin ako dito sa Malaysia. Kaya dapat meron ka ding talaga meron ka ding ibang sources pa ng income or sources ng dividends sa stocks yung mga REITs na hindi lang nakaano sa mga dito sa mga stocks natin trading, di ba? Kumbaga sa trading natin. Meron din siyang allocation sa ibang asset, sa diversification, sabi nga nila. Kasi hindi natin hindi natin malalaman kung kailan talaga mangyayari yung mga ganito. Ayan, nangyari na siya. So, mag-antay na lang ulit tayo na magre-recover naman. Nag-recover naman pandemic nga. Nag-recover yung stock. So, ang tanong lang gaano katagal at sa level natin makikita yung kailangan talaga natin yung doji ng market. Okay po, so yun lang muna. Very bad Friday. Ganyan talaga sa market natin. Okay, so bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So kung gusto mo guide, join ka na lang dito sa group natin or dun sa Patreon. Hindi ko na buksan. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, and Patreon yung mga student guide. Andito yung channel natin. Sali ka lang po dito. So yun lang. Maraming salamat. Enjoy the weekends po.